Ano-ano ba ang mga dapat mong malaman bago bumili ng RD sa iyong bike? Alam mo naman sa bike shop, kabit lang ng kabit yan. So bago kayo pumili ng pyesa, RD classification mga idol, meron pang mountain bike, meron din pang road bike, at iba't ibang brand, meron din. Ano ba yung tama para sa iyo na naaayon dun sa chain mo at dun sa cogs mo? Meron tayong Shimano, meron tayong Campagnulo, at meron tayong yung SRAM. Siyempre, yung SRAM na yan, so yung Campagnulo na yan, talagang mga high-end yan. Pag-usapan natin yung Shimano, kung alin ba dyan ang tama para sa'yo. Mag-start lagi yan sa non-series. Pag non-series, nakalagay lang talaga Shimano. Then bago pa lumabas yung series na yan. Idol, ang pagpili din kasi ng RD, depende din kasi sa budget mo yan. Or halimbawa, kung non-series ka, mayroon naman tayong non-series din na mga 8 or 9 speed. Pero sa 10 speed, then iwan ko, parang wala na ata lumalabas ngayon. Doon na yun papasok sa series type natin ng mga Shimano RD. Start tayo sa low entry mga idol. Kung ikaw ay naka 8 speed, meron tayong pag-usapan na natin yung MTB ha. Meron tayong Acera, tapos pang 8 speed yan. Meron din tayong Altus, pang 8 speed, Tourney. Ang Tourney 7 or 8 yun eh, 7 or 8 speed. Ang Acera 8 speed, ganun din 7 or 8. Pero ang Altus natin mga idol, meron din tayong 9, 8 or 9 speed, pwede ang Altus. Ganun din sa shifter niya. Ganun lang, kung meron kang RD na ganun, meron din sa shifter na, halimbawa, Altus RD mo, Altus din ang shifter mo. So, yun yung mga speed para doon. Kung 8 or 9 ka, pwede na yung Altus. And then, ang next noon, yung Alivio. Ang Alivio mga idol, 9 speed lang talaga siya. Tapos, doon tayo sa 10 speed, yun na yung Jury. Magbubukas ako ng tatlong RD, i-compare natin yung 8, yung 9, tsaka meron ako dito 11 eh, 8, 9, 11. Kaso puro ito pang road bike. Ang classification naman ng road bike, andun tayo, ipapakita ko sa picture, ito yung pinaka low entry level ng road bike RD dito sa Claris. Then meron tayong Sora, 8 speed ang Claris, 9 speed ang Sora. Pagka 10, Chagra ka na. Tapos 105, 11 speed. And then sa 12 na, yung Dura Ace, meron pang Ultigra, bago yung Dura Ace. Ang Dura Ace, yun yung pang high end na talaga, mahal na yung Dura Ace. So nasa sayo yan, ibabagay mo dun sa cogs mo kung ano yung, kung ilang speed ka at kung ano nababagay sa inyo. So ganito idol, i-check natin yung tatlong RD. Kung hindi naman ibig sabihin na 9 speed ka, eh pwede na yung RD na pang 9 speed din. So titingnan din natin kung GS or SS. So pag-usapan natin ngayon yung GS or SS. Okay mga idol, so ito yung tatlong RD na ipapakita ko. Lahat ito pang road bike ano. Meron tayong Claris. Ibig sabihin ng Claris, nakalagay na rin dito 8 speed, and then Sora 9 speed, saka itong Shimano 105 ko 11 speed yan. Ito naka-check sa GS. So ito, pagkakaiba ng GS saka SS, ang SS tinatawag nating short cage. Then ang GS naman yung long cage. So mayroon siyang diferensya mga idol. Pag sinabing SS, nakalagay na rin dito, maximum niya is 32 teeth. And then pag GS, ang maximum niya is 34 teeth. So yun yung pagkakaiba mga idol. Ganon din dito sa Sora. Ayan, ganon din yung maximum niya mga idol. Ang SS 32 teeth ang max, then max ng GSI 34 teeth. 11 speed nakalagay niya sa SS niya maximum 30 teeth lang. Zoom natin. Ayan, 30 teeth lang yung nakalagay sa 11 speed yung SS short cage. And then pag long cage ka, yung GS 34 teeth pa rin ang maximum niya. Sa pang ano to mga idol ha, sa pang road bike. Kasi iba din yung range ng mountain bike. Halimbawa, ang maximum ng long cage sa road bike is kalimitan 42 teeth. Yung mga pangbundok, mga 42 teeth na ngipin, dapat kapitan nyo ng long cage yun or GS. So bakit may GS, bakit may SS mga idol? Ito,
itong SS, pag naikabit mo dun sa, halimbawa, ang maximum mo nga, pag-usapan na lang natin itong road bike, ang maximum nga nito is 30 to 40 teeth. Kinabitan mo nga siya ng SS, na ang SS dapat 30 teeth lang. Pwede pa rin naman siya mga idol, gagana pa rin naman. Wala namang problema yon. Mapapansin na lang ang problema niyan, pag tumagal kasi yung RD, minsan humihina yung spring, minsan napupuna mo na lang na mahirap na siyang lumipat, napupuna mo na kusa siyang tumatalon. Ito yung ina-adjust pag sakaling gusto mo ng mas banat yung RD mo doon sa may chain. Ito yung nag-a-adjust siya. Kung halimbawa sumayad siya doon sa may cogs mo, pwede mo siyang i-adjust dito para umunat ng konti yung RD mo para hindi sumayad yung RD doon sa cogs. And then ito naman, dalawang tornilyo na yan, may nakalagay na low and high. Ayan. Yan yung tinatawag nating limiting screw. Ayan, yung baba, yung high. Ito yung high niya sa baba, ito. And then low yung sa ito to sa taas. Ito, yan yung low niya. So, ang purpose ng limiting screw niyan mga idol, para hindi siya bumagsak sa, yung chain hindi bumagsak doon sa cogs. Ang pagkabit niya, halimbawa, yung sa pinakamaliit na sprocket mo, pagkabit mo, minsan pag nag-adjust ka, nahuhulog yung kadena. Kaya yun yung tinatawag nating limiting screw. Yun yung pampasagad niya para hindi siya mahulog. Din ganun din sa low niya, sa pinakamalaking sprocket, yun yung low speed. Pag mag-set ka doon, minsan pag mag-shift ka, minsan nahuhulog din siya doon sa papunta sa gulong. Yun yung sa pinakataas. Kaya i-adjust mo rin yung limiting screw na yon para mag-i-stop na siya doon, hindi na siya pwedeng mahulog. Meron din naman akong available na pang mountain bike. PM lang kayo sa akin or mag-message kayo, mag-comment lang kayo sa baba para kung kailangan niyo nang bumili sa akin ng pyesa. Marami tayong stocks pati sa mountain bike.